Panalangin. Ito ay naging matibay na pundasyon ng Pentecostals of Sariaya, isang taimtim at malalim na pagsamo sa Panginoon upang magkaroon na rin ng pananambahan ng United Pentecostal Church sa Sariaya, Quezon. Taong 1985, habang nasa Taguig, si Sister Annie, isa sa mga elders ng church, kasama ang kanyang kapatid na si Sister Salome ay nagkaroon ng burden upang dumulog sa Panginoon at manalangin na magkaroon na rin ng gawain sa Sariaya. Year 1985, may mga kapatiran from Signal Village, Taguig, under Pastor Ed Arquines. Kasama po natin doon yung aking pong kapatid, Sister Salome. Since mga taga Sariaya kami, ay naging prayer namin na magkaroon ng gawain sa Sariaya. Dumating nga ang pagkakataon na umuwi na ng Sariaya sina Sister Annie. Kalaunan, taong 1996, dinalaw sila ni na Pastor Robert Rosel sa kanilang tahanan. Tanda ko pa po noon ay bali 2 years lang po si Pastor RJ noon, 1996. Then 4 na taon kami sa Lucena ng nananambahan, doon kami sumasamba. Sa 4 na taong pananambahan nila sa Lucena Church, hindi nawala ang kanilang pananalangin. Patuloy pa rin ang masidhing pagsamo nila sa Panginoon na magkaroon na rin ng pananambahan sa kanilang lugar. Tunay na hindi nga mahina ang pandinig ng Diyos. Taong 2000, buwan ng Hunyo, ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang kasagutan sa kanilang panalangin at ipinahintulot na mas madami pa ang makakilala sa nag-iisang tunay na Diyos sa bayan ng Sariaya. Year 2000, June po yun. Doon po nagsimula ang panambahan sa Sariaya. At salamat sa ating Panginoon na niloob niya na magkaroon ng gawain at sa tagal ng pananalangin ay naandun din ang pagbibigay ng Panginoon, pahintulot na magkaroon ng gawain sa Sariaya. Nagsimula kami sa loob ng bahay mismo ni Sister Salome under Pastor Ruel Valenzuela. Sa tulong po ng Lucena Church, mga kapatid, hanggang sa nagpatuloy ang gawain sa tulong ng Panginoon, mga kapatiran nagpatuloy at hanggang ngayon kasama natin sa panambahan. Sa mga pasimulang taon ng gawain ng Panginoon sa Sariaya, dumating ang mga kapatiran mula sa iba't ibang lugar. Dumating sa Sariaya Church ang mga kapatiran ng mga bautismado na katulad po ng Obispo family, si Sister Vicky, Brother June, galing po silang Tanawan. At doon na nabahaginan nila sila Sister Milet at maging si Nanay Luning. So ayan, at Sister Nida po na hindi sinasadya kami nagkita sa isang meeting sa school at nagkaroon parang kumbaga kung sa magkapatid ay lokso ng dugo, lokso ng espiritu yung aming naramdaman. So ayun po. At salamat sa ating Panginoon, sila po yung mga unang kasama ko dito sa Sariaya, sila Sister Belen, Brother Eddie. Ilan lang po sila sa mga pasimula ng Sariaya Church hanggang 2019. Patuloy ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang banal na gawain. Kasabay ng pagdami ng bilang ng mga kapatiran na dumadalo sa gawain, patuloy ring dinadagdagan at pinapalago ng Diyos ang pananampalataya ng bawat isa. Salamat sa Panginoon sa mga taon na sinamahan niya kami na magpatuloy sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok sa mga pananampalataya sa buhay. Year 2019 nang i-turn over ang pamamahala ng church kay Pastor RJ Rosel. Patuloy na kumilos ang Panginoon sa isang kakaibang paraan upang masimulan muli ang kanyang gawain sa Sariaya ayon sa kanyang sariling plano at kalooban. Ang original plan po ng Sariaya sa akin ay sa Padre Burgos po ako i-assign. Ngunit nagbago po ang plano at sana ako'y ilalagay sa Kalumpang, sa Tayabas. Diyan po sana tayo magsisimula. Pero dahil sa kapamaraanan ng ating Panginoon ay diretso po tayo sa Sariaya. Tunay nga na ang kaisipan ng Diyos ay hindi natin kaisipan at ang kaparaanan ng Diyos ay hindi natin kaparaanan. July 7, 2019, sa ilalim ng pamamahala ni Pastor RJ, kaagapay ang ilang mga kapatiran mula sa UPC Lucena, isang panibagong pintuan ng pagpapala ang sinimulang buksan sa Barangay Hibanga.
tayo po ay nakikihati lang ng espasyo noon sa vulcanizing shop ni Kuya Ronald. Yan po yun. So, mahirap po yung sitwasyon. Pero bagamat ganun, ay pinagpala pa rin naman tayo ng ating Panginoon. Diyan po yung unang location natin sa Hibanga. Kasama natin noon yung mga kabataan ng Lucena. Sila po yung mga naging kaagapay ko po doon. Sila po yung mga tumutugtog. Sila po yung mga nagtuturo. Sila yung mga nagli-lead. Worship, devotion, song lead. Ayan po yung mga kasama po natin. At isa rin po sila sa mga umahayo noon. Salamat sa ating Panginoon at naging kasangkapan po sila sa paglago po ng Sariaya. Ano po yung panibagong panimula ng Sariaya. Subalit gaya ng isang normal na takbo ng storya, sa buhay pananampalataya, hindi rin laging madali at masaya. Bahagi rin ng kwento ay ang mga pagsubok at problema na kailangang pagdaanan at pagtagumpayan. Pero ang kagandahan bilang mananampalataya, mayroon tayong Diyos na tumutulong sa atin at siyang gumagamit ng mga tao na magiging kaagapay natin sa paglilingkod sa kanyang kaharian. Nung una, dahil nga po bago lang tayo sa Sariaya, hindi pa natin alam yung mga lugar, hindi pa natin alam yung mga barangay, kung nasaan yung ating mga kapatiran. Sinamahan po ako noon ni Sister Annie. Punta kami sa mga bahay ng mga kapatiran. Inisa-isa po namin at may mga pagkakataon naman na si Sister Ruth naman ang kasama po natin na pumupunta sa bahay ng kapatiran. Tanda ko, kina Brother Eddie, dyan po tayo. Sinamahan ni Sister Ruth, medyo naligaw pa kami noon pero natagpuan din natin. Puntahan po namin Pereira family, Mayuga family, Obispo family, kina Sister Nessie, sa Balubal, yan po. Then, nagdire-diretso po ang restoration, yung mga dating Bible study, pinuntahan po natin. Nagkandak po tayo ng mga Bible study sa mga bahay-bahay, sa mga kapatiran, bahay dating kapatiran. At maganda ang naging flow. Sa pagpasok ng taong 2020, isang panibagong pagsubok ang pinagdaanan, hindi lamang ng church kundi ng buong mundo. Ilang buwan pa lamang mula nang magkaroon ng pananambahan, pumutok naman ang balita tungkol sa COVID-19. Nung pumasok po ang 2020, may pumutok na balita na merong pagkalat ng virus, COVID. Bagamat bali-balita pa yan ng mga January, March, nag-lockdown ho ang March. So, anong nangyari po ay nawalan po ng gawain, pero salamat sa ating Panginoon, bago mag-lockdown ay nakalipat po tayo sa Sampaloc 2. Ano po sa ating current na church address ngayon. Then saka po nag-pandemic, kaya ang nangyari, katulad ng marami, nagkaroon na lang po ng online service. Diyan na lang po ang ginagawa namin, nagpapasa ng mga verses, exhortation, tas nagbibigay ng mga link para sa preaching. Pagamat online at hindi tayo sanay, ginamit pa rin ng ating Panginoon yung technology para manatili po ang gawain. Ilang buwan din na naging online ang pananambahan ng church. Sa kagustuhan na hindi matigil ang nasimulang gawain ng Panginoon, gumawa ng iba't ibang kaparaanan ng bawat isa upang patuloy na makarinig ng salita ng Diyos. Bagamat mahirap ang ganoong setup, hindi ito nagpatigil bagkus patuloy pang nagpalakas sa pananampalataya ng buong iglesia. Kaya naman nang lumuwag na ang quarantine protocols, ginamit na agad itong pagkakataon ni na Pastor RJ para patuloy na ma-restore ang mga kapatiran sa Sariaya. Nung medyo nagluwag na, salamat sa ating Panginoon, kasama po natin si Sister Rose Ann. Pumunta po tayo sa mga bahay-bahay. Unang-una, nag-schedule tayo ay sa church natin sa Sampaloc 2, yung mga taga-bayan. Pupunta sila dyan, magsasama-sama, nag-iipon-ipon. Ilang oras lang po kami dyan, magsa-service kami, service lang din, mangangaral. Then, alis naman kami, punta na kami sa dito na sa Santo Cristo kina Brother Eddie. Ganun ulit, magsa-service kami. Then, ang pinakahuli po namin pupuntahan ay sa Lutukan kina Nanay Luning. Itong pandemic na ito ay naging blessing din po sa Sariaya kasi bumalik po dyan si Nanay Nida, Sister Jubel,
dumating po ang Ompad family, si Boss Paul dyan, nandito po na kasama rin po natin. Unti-unti nang bumalik sa normal ang schedule ng pananambahan tuwing linggo. Patuloy na naging kalakasan ng church ang Panginoon at gayon din ay ang bawat kapatid sa pananampalataya. Sama-samang pinagtagumpayan ng church ang bawat pagsubok na dumarating, ito man ay para sa isang individual, para sa isang pamilya, o di kayo ay para sa buong congregation. Ngunit kasunod ng bawat katagumpayan, muling pinapahintulutan ng Diyos na dumaan ulit tayo sa iba't ibang pagsubok, hindi para sa ikababagsak natin, kundi para sa lalo pang ikatitibay ng ating pananampalataya sa Kanya. May mga struggles pa rin po tayong pinagdaanan kasi yung patulad po sa transportasyon, noon po ay tricycle lang po ang gamit po natin. 3 lang po yung ginagamit noon salitan lang sila kay Brother Leonard, kay Brother Dawing, kay Tatay Biyong. Yan lang po yung salitan noon. Kung sinong available po sa kanila, yan po yung ating ginagamit para sa paghatid sundo ng mga kapatiran. Bagamat ganun ang sitwasyon, may Diyos na nakakita ng ating pangangailangan. Kaya 2021, binayaan tayo ng Diyos, nagkaroon tayo ng sasakyan. Mas naging madali po ang pagsundo at paghatid ng mga kapatiran. Bagamat alam natin na may aksidente, trahedyang nangyari, pero kapangyarihan pa rin ng ating Panginoon ng nanaig. Nabangga po si Rebo, papunta po kami nun sa Mulanay, kasama ko yung mga kapatiran, ilang kapatiran natin. Pinakita ng ating Panginoon yung kanyang proteksyon. Ang Diyos po natin ay buhay, wala po sa aming nasugatan, pero ganoon pa man, nangailangan ng malaking financial, mga malaking kagastusan ang nangyari, pero papuri pa rin sa ating Panginoon dahil ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. Tunay na mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Sa paglaon ng bawat oras, araw, linggo, buwan at mga taon, patuloy niyang ipinapahayag ang kanyang kabutihan at pagmamahal para sa bawat isa. Hindi siya kailanman nagkulang. Lahat ng pangangailangan ng iglesia ay ipinagkaloob ng Diyos na may likha ng langit at ng lupa. At dumaan po ang ilang taon, panahon, sitwasyon, hindi po tumigil ang ating Panginoon sa paggawa ng mabuti at pagtawag ng mga tao ng gustong maglingkod sa Kanya. Kaya sa 4 na taon po na ministry ng Sariaya, marami pong dumating, maraming umalis, pero isa lang po yung kasiguraduhan na ang presensya po ng Diyos ay nananatili. Amen. Sa 4 na taon, marami pong kwento, maraming karanasan, maraming hamon ang dumating sa church. Hindi po laging malakas, hindi po laging masaya, hindi po laging nasa taas. Dumarating din po tayo na ang church ay dumadating sa pagkatamlay, dumadating sa pagkalungkot, dumadating sa mga iba't ibang mga sitwasyon na hindi magaganda. Pero hindi laging ganun. Marami din ang pagpapala, kagalakan, kasiyahan ang naranasan sa church. Tunay na ang church ay nangangailangan ng isang Diyos na buhay. Kaya sa 4 na taon na nanatili ang Diyos sa atin, ay talagang masaya po sa pakiramdam na pinagpapala po tayong ating Panginoon. Maraming mga struggles, maraming mga pinagdaanan, ngunit isa pa rin ang pinakamagandang nangyari sa atin na lagi po tayong sinasamahan ng ating Panginoon. Kaya sa ika-5 taon ng anibersaryo ng Sariaya Church, hayaan na matagpuan po tayo ng ating Panginoong malakas at mga nagtatagumpay sa pananampalataya, sapagkat ito naman ang gusto ng ating Panginoon, na tayo po'y manatili at laging nagtatagumpay sa pananampalataya. 5 taon pa lang ang ating church at marami pa pong gagawin ng ating Panginoon. Marami na tayong na-experience, marami na tayong hamon, marami na tayong mga challenges na napagdaanan. Isa lang yung katunayan po dito, ang lahat pong yan ay napagtagumpayan natin, kaya tayo po ay nananatili ngayon sa pananampalataya. Panalangin. Ito ang naging pundasyon at ito rin ang patuloy na magiging matibay na sandigan ng bawat isa upang manatiling konektado sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang mga nabuo nating kwento sa loob ng kalahating dekada. Sa loob ng 5 taon, nakita natin ang dakilang pagkilos ng Diyos. Sa loob ng 5 taon,
Labis-labis ang natamo nating biyaya, pagpapala at pabor mula sa Panginoon. Siksik, liglig at umaapaw, mga bagay na higit pa sa nakita ng ating mga mata, higit pa sa narinig ng ating mga tenga, at higit pa sa mga bagay na sumagi sa ating isipan. Sa loob ng 5 taon, patuloy nating naranasan at nasaksihan ang pag-iingat ng ating dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Sa pagpapatuloy pa natin ngayong 5 at sa mga susunod pang mga taon at dekada, alam natin na hindi rin titigil ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako at plano para sa atin. Kung nagawa ng Diyos noon, tiyak na magagawa rin niya ngayon na magpakita ng mga dakila at mahiwagang bagay na hindi pa natin nalalaman. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto Him be glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Amen.